paano kung ayoko pong sumali sa organisasyon ninyo, sir? Lakas loob na tanong ko. It's up to you, Michelle. I won't force you. But you need to understand the consequences of your actions. Are you willing to risk the lives of your loved ones? Seryosong tanong sa akin ni Sir Christian. Biglang bumangon ang kaba sa dibdib ko. Naalala ko ang anak ko. Alam ni Lina ang tungkol kay Baby J. Dahil palagi kong naikukwento sa kanya ang anak ko. Siya lagi ang bukang bibig ko at dahilan kung bakit ilang ulit akong humiram ng pera sa kanya. Sir, pwede ko po bang tawagin ang nag-aalaga sa anak ko? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. May anak ka? Tila nagulat na tanong naman sa akin ng lalaking katabi ko. Oo, tipid na sagot ko sa kanya. Tumango naman si Sir Christian at inutusan ng katabi ko na ipahiram ang cellphone sa akin para magamit ko. Agad na nagdial ako pero out of coverage area ang cellphone ni Sister Marie. Tinawagan ko rin si Mother Superior pero hindi ko rin siya makontak. Naisip ko na baka masama ang panahon sa amin kaya hindi ko sila matawagan ngayon. Bukod sa kanilang dalawa ay tanging sa tindahan ni Alana ang alam kong contact number na pwedeng tawagan sa lugar namin kapag may emergency. Dahil memorize ko naman ang cellphone number ni Alana ay sinubukan kong tawagan siya. Nakahinga ako ng maluwag nang narinig ko itong mag-ring dahil siguradong makakausap ko na siya. Hello? Sino ka? Mataray na tanong ni Alana mula sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag ko. Alana, si Michelle ito. Makikibalita sana ako kung masama ba ang panahon o kaya ay may bagyo dyan sa atin. Hindi ko kasi matawagan sila sister sa kumbento eh. Mabilis na paliwanag ko dahil nahihiya akong gamitin ng matagal ang cellphone na lalaking katabi ko. Paano mo sila tatawagan kung patay na sila, Michelle? Tanong sa akin ni Alana. Pakiramdam ko'y biglang sumabog ang ulo ko nang marinig ko ang sagot ni Alana. Sinong patay? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Silang lahat sa kumbento. Mabilis na sagot ni Alana. Ramdam ko kung paano biglang nag-ulap at nanlalabo ang mga mata ko pero pilit na pinipigilan kong umiyak dahil baka umiiral na naman ang pagiging maldita ni Alana at niloloko lang niya ako. Mabilis ang paghinga ko at walang salitan lumabas sa labi ko. Nag-iisip muna ako habang pilit na kinakalma ang sarili ko. Nandyan ka pa ba, Michelle? Tanong ni Alana sa akin. Oo. Nautal na sagot ko. Ano nangyari? Bakit sila namatay? Ang anak ko, nasan siya, Alana? Sunod-sunod na tanong ko. Nasunog no isang gabi ang kumbento. Ang balibalita dito sa atin ay sanadya daw ang nangyari. May mga lalaki daw ang nakitang pumunta doon at binuhusan ng gasolina ang buong paligid. Kaya mabilis na kumalat ang apoy at walang nakalabas kahit isa sa kanila. Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang mundo ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ng mahigpit ang cellphone na hiniram ko sa tauhan ni Sir Christian. Ang anak ko! Nangihinang sambit ko. Kasama siya sa nasunog, Michelle. Walang paalam kay Alana na naibaba ko ang cellphone na hawak ko. Biglang nablangko ang isip ko at natulala ako sa harap ng mga kasama ko. Ang anak ko, kawawa naman siya. Napakabata pa niya para mangyari iyon sa kanya. Kawawa naman ang anak ko. Maging ang mga madreng kasama niya sa kumbento. Kahit isa sa kanila wala man lang daw nakaligtas sa sunog. Kaya lalong nadurog ang puso ko habang tahimik na lumuluhat nagluluksa. I won't ask you kung ano nangyari because I can clearly see in your eyes that you are bleeding inside. Michelle, narinig ko sabi ng kaharap ko. Cry as much as you want, but that is not enough in this lifetime. You need to be tough at harapin ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kahit mahirap, that pain you are feeling right now, use it para protektahan mo ang sarili mo. Hindi ko maunawaan kung bakit ito sinasabi ni Sir Christian. Alam ko makapangyarihan siya. May malawak na koneksyon dahil nakuha niya ako sa poder ng sindikatong pinagdalhan sa akin ni Lina. Kaya naisip kong humingi ng tulong sa kanya para alamin kung mga tauhan ba ng sindikato ang may kagagawa ng sunog sa kumbento. What would you do if you find out na mga tauhan nga ng sindikato ni Agustin ang may pakana ng sunog sa lugar mo? Nangaarok na tanong ni Sir Christian sa akin. Pagbabayarin ko sila. Lalo na ang babaeng dahilan kaya napunta ako sa kasa. Matigas na sagot ko. Deal. Mabilis na sagot ng kaharap ko. Nagkibit balikat si Sir Christian at may tinawagan siya. Hindi nagtagal ay may babaeng dumating dalang isang mamahaling laptop at ibinigay sa kanya. Tinanong niya ako kung anong pangalan ng kumbento at lugar kung saan kami nakatira sa Mindoro.
Sinabi ko sa kanyang address at hindi nagtagal ay may pinakita siyang larawan sa akin. Tanging ilang pirasong pader na lamang ang natitirang nakatayo sa kumbento. Nawala na ang malaking building at nasunog nga ang buong lugar. Base sa nabasa ko sa mga balita online ay naganap umano ang sunog noong isang gabi. Ibig sabihin ng ilang araw akong walang malay at sa mga panahong iyon ay natuntun na pala ng sindikato ang lugar ko nasa ng anak ko at posibleng sila ang may kagagawa ng sunog sa kumbento. Ilang balita online pa ang nabasa at napanood ko. Iisa ang laman ng mga ito. Lahat ay tungkol sa naganap na sunog at wala umanong nakaligtas. Kahit isa sa mga taong nasa loob nito. Hindi ko alam kung paano ko na ibalik na maayos kay Sir Christian ang laptop niya. Ayokong umiyak sa harap nila dahil hindi ko gugustuhin na maging kawawa sa harap na ibang tao. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko dahil nagluluksa ako sa pagkawala ng anak ko. Patrick, send her back to her room. Narinig kong utos ni Sir Christian sa tauhan niya at pagkatapos ay bumaling na sa akin. Rest well, Michelle. I will talk to you soon kapag nakuha ko na results ng investigation natin. Bumalik ako sa silid kung saan ako nagising kasama si Patrick. May dumating din na doktor at sinuri ako. Kung ano-anong itinanong niya sa akin pero tanging tango at iling lamang ang kaya kong gawin. Dahil hanggang ngayon ay hindi ko matanggap ang pagkawala ng anak ko. Ang tanging gusto ko ngayon ay iwan nila ako at umalis sila lahat sa silid na ito. Gusto ko mapag-isa at maglupasay ng iyak pero hindi ko magawa dahil kasama ko sila. Tulalang nakahiga lamang ako sa kama habang nakatitig ang lalalabong mga mata sa kisame. Bali walang umaagos ang luha sa pisngi ko habang walang ibang laman ang isip ko kung hindi ang masasayang memorya namin ng anak ko. Lumayo ako para sa kanya at makapaghanap ng maayos na trabaho. Ako lang ang meron siya at gusto ko siyang mabigyan ng maayos na buhay. Pero hindi ko na yun magagawa pa. Wala nang saysay ang lahat. Pakiramdam ko'y wala na akong dahilan para mabuhay dahil lahat ng ginagawa ko'y para sa anak ko. Mahal na mahal ko siya. Kahit mahirap ang buhay sa probinsya, ginawa ko ang lahat para mabuhay kami ng marangal. Pero sadyang napakalupit ng mundo dahil kinuha agad niya sa akin ang anak ko sa pinakamalupit na paraan. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Basta nala ako nakaramdam ng antok habang umiiyak. Sa palagay ko'y may halong gamot pampatulog ang itinurok sa akin ng doktor kagabi kaya umaga na ako muling nagising. Pakiramdam ko'y hinang-hina ako at walang lakas. Akmang babangon sana ako nung bumukas ang pintuan at pumasok ang isang magandang babaeng nakasuot ng puting damit at may dalang tray ng pagkain. Kumain ka muna, miss. Ngumiti siya sa akin at inilapag sa gilid ng kama ang dalang tray na may lamang pagkain ko. Wala akong ganang kumain kaya tiningnan ko lang ito at hindi umimik man lang para kausapin ang nurse na kasama ko. Napakabigat kasi ng pakiramdam ko sa dibdib ko. Para akong manika na nakikita ng mga tao sa paligid ko pero walang buhay. Dumating na ako sa puntong nagtatanong ako sa sarili ko kung mahal ba talaga ako ng Diyos. Pakiramdam ko'y pinarurusahan ako ng Panginoon dahil hindi ako tumupad sa pangako ko sa Kanya. Siguro galit na galit siya sa akin dahil nangako ako sa Kanya pero hindi ako tumupad. Buong buhay ko gusto ko siyang pagsilbihan pero natalo ko ng tukso kaya ngayon pinagbabayaran ko nangyari. Napakalupit niya. Kinuha niya lahat ng mga tao mahalaga sa akin. Wala siyang itinira. Kaya ano pa ba dahilan para mabuhay ako at maniwala sa kanya? Why are you not eating your food? Narinig kong tanong sa akin ni Sir Christian. Dumating pala siya pero hindi ko man lang namalaya na pumasok siya dito sa silid na kinaroroonan ko. Masyadong occupied ang isipan ko at napakarami kong iniisip para mapansin ko kung ano nangyayari sa paligid ko. As promised, this is the list of individuals who set the convent on fire. Inabot niya sa akin ang hawak na puting folder. Agad na kinuha ko ito at mabilis na binuklat para makita kung sino mga demonyong may kagagawan kung bakit namatay ang anak ko. Iba't ibang mukha ng 6 na lalaki nakita ko. Unang tingin pa lang ay sigurado na kung hindi ko sila kilala. Hindi ko akalain na may CCTV pala sa aming lugar at malinaw na nakita sa footage kung sino ang mga lalaking pumunta sa kumbento para sunugin ito. Kung magiging bahagi ka ng organisasyon ko at magtatagumpay ka sa training mo, ibibigay ko sila sa iyo bilang premyo. Rest assured, you will have their heads once you succeed. Sabi sa akin ni Sir Christian habang nakatitig ang mga mata ko sa mga larawang nasa harap ko. Tinatanggap ko ang offer mo. Handa na ako sumali sa organisasyon mo, Sir Christian.
Walang pagdadalawang isip na tinanggap ko ang offer. Gagawin ko ang lahat para maipaghiganti ko ang anak ko at ang mga inosenteng buhay na nadamay nang sunugin nila ang kumbento. Sa oras na pumasok ko sa organisasyon, there's no way out than that. Michelle, think about it carefully. Buo na po ang pasya ko. Matigas na sagot ko. Naintindihan ko ang hatid na panganib ng gagawin ko pero buo na ang loob ko. Wala mangyayari kung aasa ako sa hustisya at batas dito sa Pilipinas. Wala akong pera para ilaban ang kaso sa korte. Hindi ako makapangyarihan gaya ng sindikatong nagpasunog sa kumbento. Marami silang pera, armas at koneksyon. Doon pa lang ay talo na ako. Wala akong ibang kakayahan. Mahina ako kaya naisip kong tanggapin ang tulong ni Sir. Dahil kailangan ko ang tulad niya para makamit ko ang hustisya. Fine, I'll support you in your own war. You can use all my resources, but make sure that you will give me your loyalty, Michelle. Because I'm telling you, I'm not nice at all sa mga taong tinatraidor ako. Mabilis akong tumango. Marunong po akong tumupad sa usapan at tumanaw ng utang na loob. Sir Christian. Seryosong sagot ko. Gumalaw ang mga kilay ng lalaking kausap ko. Seryoso ekspresyon ng mukha na tumatango-tango siya at makalipas ang ilang segundo yung muling nagsalita. Get ready. Aalis ka na in 30 minutes. Hindi ako nagtanong. Wala naman kasi mangyayari kung tatanungin ko siya kung saan ako pupunta dahil sa kanya nakasalalay ang buhay ko ngayon. Mabigat ang pakiramdam na bumangon ako at naligo. Sapat na ang 30 minutes na ibinigay ni Sir Christian para gawin ko ang mga dapat kong gawin. Hindi nagtagal ay pumasok dito sa silid si Patrick para sunduin ako. Sinabi niyang handa na ang lahat kaya mabilis na lumabas kami ng bahay at sumakay sa sasakyan. Hindi ko akalain na dito sa airport pala kami pupunta. Wala akong ideya na sasakay ako sa eroplano at aalis ng bansa dahil wala naman akong passport o kahit na anong documents na dala. Hindi ko nakatiis, bumaling ako kay Patrick at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" "Hindi mo alam?" Tanong rin itong pabalik sa akin kaya mabilis akong umiling. "Sa Russia, dun ka na magta-training." Nakaramdam ako ng takot at kaba dahil wala akong ideya kung ano mangyayari sa akin sa lugar na sinasabi ni Patrick. Nilakasan ko ang loob ko. Kailangan ko maging matatag at matapang para makamtan ko ang hustisyang gusto kong ibigay sa anak ko. Kasabay ng pag-angat ng eroplanong sinasakyan ko paalis ng bansa at maghahatid sa akin sa Russia ay lihim na ipinangako ko sa aking sarili na kahit na ano mangyari babalik ako dito sa Pilipinas. Hindi ako pwedeng magtagal doon. Babalikan ko at pagbabayarin ng mga taong naging dahilan para masira ang buhay ko, namin ng anak ko. 2 years later. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko na alis ako ng Pilipinas at pupunta ng ibang bansa. Hindi ako handa, wala ito sa plano ko dahil sa maikling panahon na kasama ko siya ay ang anak ko naging sentro ng buhay ko. Huminga ako ng malalim at umupo ng tuwid. Pinilit ko mag-concentrate sa tinuturo sa amin ng personal trainer ko dahil bukod sa strict at terror siya ay ayaw niya na mabagal at hindi alam ang gagawin ng trainer niya kapag nasa field na. "Are you listening, Jay?" Matigas na tanong sa akin ang masungit na babaeng kaharap ko. "Yes, miss." Maikli at tipid na sagot ko. Simula nang dumating ako dito sa base sa Russia ay ginamit ko ang pangalan ng anak ko. Paulit-ulit na naririnig ko ito araw-araw at siyang nagpapaalala sa akin kung bakit ako nandito. Hinatid lamang ako dito ni Patrick noon at pagkatapos akong ibilin sa taong kaharap ko ay umalis din agad siya at muling bumalik sa Pilipinas. Wala akong cellphone at hindi rin ako gumagamit ng kahit na anong means of communication para tumawag sa kahit na kanino sa mga kamag-anak ko at ipaalam sa kanila kung nasaan ako. Wala din akong balita tungkol sa kahit na sinong related sa akin sa Pilipinas dahil kinalimutan ko silang lahat at nag-focus ako sa training ko dito sa Russia. Gusto kong mabigyan ng nararapat na hustisya ang kalunos-lunos na pagkamatay ng anak ko, maging ang mga inosenteng tao na namatay sa sunog sa kumbento. Para makamit ko iyon ay kailangan ko magsakripisyo. Hindi madali ang training na pinagdaanan ko dito sa base. Mula sa iba't ibang language ay pinag-aaralan ko rin ang lahat ng uri ng baril at patalim na alam kong sa paglabas ko dito ay magagamit ko para protektahan ang sarili ko laban sa mga taong banta sa buhay ko. Bugbog ang katawan ko sa iba't ibang training na ginagawa ko lalo na sa workout at araw-araw na paggamit ng baril at patalim.
para maging maliksi ako, lalo na sa self-defense. Lahat ng uri ng lason at tamang paggamit nito ay kasama sa mga pinag-aralan ko. Maging ang mga buto sa katawan ng tao ay nasa memorya ko. Handa ako kapag bigla akong napunta sa sitwasyon na kailangan kong makipaglaban para protektahan ang sarili ko, ay kaya kong pabagsakin ang kalaban ko kahit walang hawak na weapon. Natuto akong mag-ayos, gumamit ng mamahaling makeup at magsuot ng mataas na sapatos at revealing na mga damit. Isa ito sa mga pinag-aralan ko dito sa base at malaki ang maitutulong nito sa oras na lumabas na ako at humarap sa totoong mundo. 2 taon na ako dito sa Russia. Malaki na rin ang pinagbago ko physically, mentally, and emotionally. Napakarami ko nang natutunan na siyang magagamit ko para protektahan ang sarili ko sa trabahong naghihintay sa akin sa labas. Physically, you are here. But once again, you're not paying attention to what I am doing here, Jay. Malakas na singhal sa akin ng Russian na trainer ko. May apologize, miss. Hingin pa umanhin ko kahit alam kong hindi naman niya ito tatanggapin. There's no point in apologizing. You know what to do. Tumayo ako at pumunta sa gym. Kailangan kong ilabas ang galit ko at gawin ang nararapat na punishment sa akin dahil nahuli akong hindi nakikinig sa trainer. Max, it's your chance. Nagangat ako ng mukha nang marinig ko kung sino ang tinawag ng trainer ko para makalaban ko. Hindi ko inaasahan na nandito ang isa sa key person ng organization na sinalihan ko. Bukod kay Sir Christian, isa si Max sa kinatatakutan namin dito sa base. Masyadong terror ang isang ito. Hindi siya magdadalawang isip na saktan ako kaya ngayon pa lang ay inihahanda ko ng sarili ko na masaktan. Dahil alam kong hindi magiging madali ang lahat para sa akin. You know the rules, Jay. Narinig kong malakas na sigaw ng trainer ko. Kita ko kung gaano katalim ang mga mata ni Max habang humahakbang akong palapit sa kanya at nakatingin siya sa akin. Physically alam kong talo niya ako. Mas malaki ang katawan niya kumpara sa akin. Higit na malakas sa mga lalaki pero isang bagay ang natutunan ko dito sa organisasyon na pinasukan ko. Walang puwang ang pagiging mahina at pantay ang kakayahan ng babae at lalaki. Gaya ng inaasahan ko, biglang nagpakawala ng pailalim na suntok si Max kaya tinamaan agad ako sa sikmura. Notorious ang isang ito pagdating sa actual fight at binabalian ng buto ang nakakalaban niya kaya kailangan ko maging alerto. Ayoko matulad sa iba na iniwan niyang walang buhay. Naging alerto ang mga mata at pakiramdam ko. Gusto ko mabuhay ng normal kaya pinag-aaralan ko ang bawat kilos ni Max. Sinundan ng mga mata ko ang galaw ng kanyang kamay at katawan, ganoon na din ang bawat hakbang ng kanyang mga paa para alam ko kung paano ko siya maitutumba. Fight, Jay! Don't disappoint me! Sigaw na naman ang masungit na trainer ko. Mabilis kumilos si Max at nasundan ito ng mga mata ko. Umangat ang kanang braso ko at akmang susuntukin ko siya pero ang totoong aim ko ay ang kanyang tuhod at binti. Hinayaan kong tamaan ako ng malakas na suntok sa panga ni Max pero siniguro ko na sa aming dalawa, siya ang unang babagsak kaya ipinain ko ang sarili ko. Malakas na mura ni Max ang sumunod na narinig namin lahat dito sa gym at namimilipit sa sakit na bumagsak siya sa sahig sa punang mga kamay ang kanyang pagkalalaki. Hindi inaasahan ni Max na ganoon ang ataking gagawin ko. Nasa akin na ang buong atensyon niya at alam ko ang goal niya at iyon ay ang pabagsakin ako pero naunahan ko siya. Bravo, Jay! Malakas na sigaw ng natutuwang trainer ko. Marami ang bumagsak sa training ng dahil sa kanya. Hinayaan ko saktan ako ni Max hanggang matukoy ko kung ano ang tamang atake sa kanya. Napabagsak ko siya. Lumapit sa akin ng trainer ko at tinapik ako sa balikat. You did great. You never failed to amaze me. Pinahid ko ang dugo sa gilid ng labi ko. Nasugatan ako sa muka. Pumutok ang kilay ko pero worth it naman dahil napabagsak ko agad si Max sa first attack ko kahit nabugbog ako. Ang laki na ng improvement mo, Michelle. Sabi sa akin ni Max nang makabawi siya ng lakas at tumayo. Ang tagal ko nang hindi narinig na may tumawag sa akin ng ganyang pangalan, Max. Kinalimutan ko na yan. Walang emosyon na sagot ko. Fine. Pero paano kapag bumalik ka na sa Pilipinas? Babalik ang lahat ng good and bad memories mo. Nagkibit-balikat lang ako. Hindi ko siya sinagot dahil walang dahilan para sagutin ko ang tanong niya. Personal na buhay ko na ito at hindi related sa trabaho. Si Boss Christian lang may karapatang tanungin ako at hindi ang kung sino-sino sa mga tauhan niya. Walang lingon-likod na tinalikuran ko si Max. Para akong manikang gumagalaw dito sa base pero wala silang nakikitang emosyon sa akin. Tahimik lamang ako at ang tanging goal ko kaya ako nandito ay matapos ang training ko at makabalik ako ng Pilipinas.
Matapos maligo ay pinatawag ako ng kanang kamay ni Boss Alex dito sa Russia. Mabilis ako lumabas ng silid na nakalaan sa akin at pinuntahan ko siya sa opisina niya. Pero nagulat ako nang makita ko nandito rin pala si Sir Christian na ngayon ko lang ulit nakita. Sit down, Michelle. Agad na utos ni Sir Christian nang makita niyang nakatayo lamang ako sa kanyang harapan. Walang imik na umupo ako sa sofa, kaharap niya. Hinintay ko sasabihin ni Boss Christian dahil alam kong hindi niya ako ipatatawag ng walang dahilan. I've witnessed your performance here, and I must say that you did a great job. Napalunok ako habang tuwid na nakaupo dito sa sofa at nakikinig sa bawat sinasabi ni Boss. It's about time para pakawalan na kita sa labas for actual battle of survival. Kapag nakabalik ka dito ng buhay, you'll get the reward na ipinangako ko sa'yo. Inabot niya sa akin ang katabing folder. Agad ko itong inabot at binuklat para makita ko kung ano ang laman. They were the 8 golden dragons. Silang 8 matagal ng tinik sa council. Dapat na silang mawala dito sa mundo nang walang kahit na anong bakas na may iwan at magtuturo sa atin. Silang unang trabaho ibibigay ko sa iyo, Michelle. Naunawaan ko ang ibig sabihin ni Boss. Kahit hindi niya ipaliwanag ng buo ay sapat na ang mga papel na hawak ko para maunawaan ko ang trabahong gagawin ko. May inilagay siyang USB sa ibabaw ng mesa at ibinigay sa akin. You only have 1 year to complete the task, Michelle. Lahat ng impormasyon na kailangan mo'y nandyan. Alam mo ang rules ng organization ko. Gusto ko maging invisible ka sa mata at paningin ng lahat. Kinuha ko ang maliit na USB at isinilid sa bulsa ng jeans na suot ko. Alam ko hindi magiging madali ang trabaho ibinigay niya sa akin. Basta sa mga profile na nabasa ko ay hindi basta-basta. Hindi pwedeng lapitan ang mga target ko. Lahat sila ay mahigpit ang security kaya kailangan kong mag-isip ng magandang paraan para makalapit sa kanila. I want you to begin with Gerald Ford. Siya ang #1 supplier ng mga droga worldwide. Don't worry, I'm with you through the whole process. I will give you all the information you need para maging successful ang first mission mo. Naniniwala ko sa sinabi ni Sir. Sa loob ng 2 taon, naging maayos ang training ko dito sa Russia. Hindi naging madali dahil wala akong kahit na anong background sa ganitong trabaho pero nagawa ko. Bugbog ang katawan ko sa iba't ibang training. Maghapon at kung minsan ay magdamag pa akong nakababad sa dagat. Akala ko'y magaling na akong lumangoy dahil gilid dagat naman ang lugar namin sa Mindoro. Nasanay ako sa tubig pero nasubok ang kakayahan ko dito sa Russia nang itapon nila ako sa dagat at magdamag na inuwanan doon para ma-develop daw ang survival skills ko. Matindi ang naging training ko, kasama na doon ng high quality education. Iba't ibang language ang pinag-aralan ko, ganoon din ang kung paano gumamit ng computer. Dahil ko pang pumasok sa armed forces, naranasan ko magutom ng ilang araw para subukin ang kakayahan ko sa bundok. Iniwan nila ako sa city na walang pera at walang kaalam-alam ko nasaan lugar ako pero nagawa ko makabalik dito sa base sa takdang oras na ibinigay sa akin ng training ko. Diskarte, tatag ng loob at determinasyon na naging puhunan ko para maabot ko ang inaasam ko. Hindi big deal sa akin ang pahinga. Halos 3-4 na oras lamang ang tulog ko sa loob ng unang taon na nandito ako sa base. Ang akala ko hindi ko kaya pero dahil may determinasyon ako matapos ko ang training ko, ay ginawa ko ang lahat para mag-survive dito. 15 kami magkakasamang nagsimulang nag-training dito sa base noong nagsisimula pa lang ako. Pero 2 na lang kaming natitira ngayon. Ang iba ay hindi na nakalabas ng buhay dahil nagtangkang tumakas. Hindi nila kinaya ang hirap na pinagdaanan namin dito sa training camp. Sumuko sila at ang ilan naman ay nakalaban namin sa actual fight for survival kaya namatay. Para kami ang mabuhay. Bawat patak ng dugo sa kamay ko ay mahalaga. Paulit-ulit man ako nasasaktan at nasusugatan pero lumalaban ako at ginawa ko ang lahat para hindi ako mapabagsak ng mga kalaban ko. Para saan ako? Nagawa kong matapos ang napakahirap na training na pinagdaanan ko sa kamay ng isa sa pinakamalupit na assassin ng organisasyon na pinamumunuan ni Boss Christian Casimir. Konting paghihintay na lang ay makakalabas na ako dito sa base. Pwede ko nang balikan ang mga taong may kagagawan, kaya nawalan ako ng anak. It takes a week bago ako tuluyang pinalabas sa base ng mafia organization ni Boss Christian sa Moscow. Opisyal na akong bahagi ng kanyang mafia clan at isa sa promising assassin of his group. Sakay ako ngayon ng train papuntang Milan at bababa sa Milano Central Railway Station. Malapit lang doon ang high-end hotel na kinuha ko para magawa ko ang unang mission ko. Si Gerald Ford ang una sa listahan. He is one of the prominent individuals
who has a double lifestyle. Hindi ako nagtanong kay boss kung ano ang atraso niya sa organisasyon dahil malinaw na nabasa ko ito sa files na ibinigay niya sa akin. Ang misyon ko ay burahin siya sa mundo ng walang maiiwan na bakas na magtuturo sa organisasyon ni Boss Christian at yun ang gagawin ko. 2 linggo ang ibinigay niya sa akin para matapos ko ang misyon ko, kaya wala akong sinayang na pagkakataon. Pagdating ko sa hotel ay agad kong tiningnan ang pattern ng kanyang mga activities sa araw-araw para alam ko kung saan ako magsisimula. Tahimik na pinagmamaston ko ang mga larawang nasa harap ko nang hindi sinasadya ay napatingin ako sa pulsuhan ko. Bago ako lumabas sa base ay nilagyan nila ako ng infused barcode sa pulsuhan ko. Bilang miyembro ng Casimir Organization, tanging ito ang access ko para makapasok ako sa base at sa mga pribadong lugar na nasasakupan ng clan. Invisible ito sa mga mata ng ordinaryong tao at makikita lamang sa scanner na siyang entry at exit point namin sa organization bilang identity. Wala akong sinayang na oras dito sa Milan. Araw-araw ako nakasunod sa bawat kilos ng taong target ko. Hanggang sa nakakita na ako ng pagkakataong lapitan siya. Ouch! Kunwari ay nasaktan ako't napadaing ng malakas. Nakangawing sa puko ang noo ko sa harap niya habang mahigpit na nakahawak ang kaliwang kamay ko sa braso ng lalaking pakay ko. Are you okay, miss? Tanong sa akin ni Gerald Ford. No, I think my right foot is fractured. Mabilis na sagot ko. Nagkunwari akong natisod at nasalo naman niya. Suot ko ang pulang sapatos na may mataas na takong at sinadya kong humawak ng mahigpit sa braso ni Mr. Ford para ipakita sa kanya na nahihirapan ako. Alam kong hindi kami malalapitan ngayon ng private army ng lalaking pakay ko na lagi nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta dahil nasa isang event kami at marami mga mata at kamera sa paligid. I don't think I can walk well. I'm injured and it's excruciatingly uncomfortable. Can you please assist me in finding a chair to sit on, mister? Kunwari, hirap na pakiusap ko. Yumuko ako para hindi gaanong clear ang feature na mukhang gamit ko sa oras na may kumuha ng larawan or video naming dalawa. Are you alone, miss? Tanong na lalaking kasama ko. Yes. Mabilis na sagot ko sabay hugot ng malalim na buntong hininga. Ayokong may lalaking humahawak sa katawan ko pero tiniis ko para maging successful ang mission ko. Palihim na gumagala ang mga mata ko sa paligid ko. Maraming prominenteng tao dito sa venue ng Weekly Fashion Week at alam kong gagamitin ng lalaking kasama ko ang opportunity na ito para magpabango ng pangalan at makakuha ng atensyon ng media for portraying a good Samaritan. You need to be checked by a professional doctor, miss. Sabi ng kasama ko. I'm fine, mister. Sabi ko sa kanya na malapit lang ang hotel na tinutuluyan ko at kaya ko naman bumalik doon kapag nawala na ang sakit ng paa ko. Sure, but I can't allow a beautiful woman like you to suffer alone. Nakangiting sagot ng lalaking kasama ko. Ngumiti ako ng matamis sa kanya at nagbilang ng ilang segundo bago muling nagsalita. Thank you so much. You are an angel, mister. Oh, you don't have to be too formal, baby. I'm Gerald Ford. Nakangitim pakilala ng kaharap ko sa sarili. You are the famous Mr. Gerald Ford? Kunwari nagulat at nanlalaki ang mga matang tanong ko. I didn't know you were too young compared to those pictures of you that I used to read in all the magazines I had at home. Alam kong gustong-gusto niya ang pinupuri at center of attention, kaya bigay todo ang pambobola ko sa kanya. I'm just a simple human being, miss. Pahambol ang kausap ko, pero alam kong natutuwa siya sa naririnig. Mabilis na inilahad ko ang palad ko at nagpakilala gamit ang peking pangalan ko. Oh, hi. I'm Catherine C. And it's my first time attending a Fashion Week event. Nakangiting sagot ko. But I guess this won't be the last time. Nakangiting tumatango-tango ang kaharap ko. Are you alone in your hotel room? Tanong na Mr. Ford sa akin. Yeah. Tipid na sagot ko habang hindi nawawala ang ngiti sa labi ko. If you allow me, I can nurse you until your foot heals. Lumawak ang ngiti sa labi ko. Nagustuhan ko sinabi ng kaharap ko pero nagkunwari akong magdadalawang isip. I'm afraid I can't do that, Mr. Ford. My father won't be happy once he finds out that I'm with a married man in my own hotel room. Mabilis akong tumanggi para makita niya na hindi ako interested sa kanya. I don't want to ruin his good reputation in public. You know how important that is
to our society. Ngumiti sa akin si Mr. Ford at hinawakan ang kamay ko. Don't worry, baby. I can take good care of you and everything you worry about. I assure you, your father won't know anything. Bangungumbinsin niya sa akin. Kunwari hesitant akong sumama sa kanya. I project myself na inosente sa harap ng target ko dahil sa ganitong uri ng babae. Attracted ang lalaking kausap ko. You're here in Milan. You should enjoy it to the fullest. Hindi ako sumagot. Nagkunwari ako nag-iisip muna pero palihim na gumagala ang mga mata ko at pinag-aaralan ng kilos ng mga tauhan ng lalaking kausap ko. Alright, if you agree, I can offer you a drink in my hotel room for taking good care of me here, Mr. Ford. But don't expect, I can give you more than that. Nagliwanag ang mga mata ng lalaking kausap ko at ngumiti ng matamis sa akin. Sure, as you said, baby. Pinigilan kong umikot ang mga mata ko sa harap ni Mr. Ford at nanatiling nakangiti sa kanya. Kulang na lang ay pilipitin ko ang leeg niya ngayon din para matapos na ang pakikipagbulahan ko sa kanya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil malaking problema kung dito ko gagawin ang pakay ko. Hinayaan kong alalayan niya akong tumayo at iika-ikang humakbang habang mahigpit na nakahawak ang kamay ko sa mga braso ni Mr. Ford.